Ito, pakinggan po ninyo yung galaw ng Committee on Justice sa Kongreso na hawak-hawak ngayon ng magaling abogada na kinatawan ng ikalawang distrito ng Batangas, Congresswoman Jinky Luistro as chairman. Ito yung kamalyang paliwanag. Meron pala silang jurisdiksyon, obligasyon at karapatan para talakayin ang extradition treaty against Kibuloy. O sabi nga nila, hindi lang si Kibuloy ang issue rito. Lahat ng nakapaloob sa extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, panahon na para suriin. Kasi ito palang batas na ito ay 1977 pa. Wow! 1977 pa pala ang extradition treaty ito. Dapat talaga mabago na. Palakasin pa. Conduct an inquiry in aid of legislation on the reported request of the United States government on the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. May I request for a copy of the letter? Please let the chair read the letter. Chairperson, Committee on Justice, Dear Madam Chair, this is dated August 23, 2025. In light of the reported request of the United States government for the extradition of Mr. Apollo Kibuloy, I respectfully urge the Committee on Justice to conduct an inquiry in aid of legislation on this matter. There is an overwhelming public interest and concern over the process by which extradition requests are received, evaluated, and acted upon. It is imperative that Congress, through your committee, provide a forum where concerned agencies may clarify the status of the present request, explain the legal and procedural steps involved, and identify any gaps or ambiguities in our existing laws and treaties. This inquiry will not only help ensure transparency, fairness, and adherence to our international obligations, but also allow Congress to determine whether remedial or supplemental legislation is necessary to strengthen the country's extradition framework. Thank you for your attention to this request. Respectfully signed by the Honorable Percival Sentanya. May I direct the Committee Secretary to provide request the po ng members Congressman, with a copy of this talakayin letter. ng komite. Ayan na. Tinatalakay na. Ayan o, yung mabigat. So, malinaw po yan. At sinasabi dyan ng mga kongresista, meron talaga naman With sila. regards to this Ayan o. request Ayan. of Pakinggan natin. Sinasabi the niya ng chairman. Honorable Percy Sardanya that a motu proprio inquiry in aid of legislation be conducted on the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. We are opening the floor for the comments of our committee members. So, ayan, ino-open. Pero, ay kanya-kanya ho ng mga... The Honorable Joel Chua is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I only have two issues with respect to the extradition of Mr. Apollo Kibuloy. My first question, Madam Chair, is that will extradition be considered by the requesting party while there are still pending cases against Mr. Kibuloy in the Philippines? Tama yan, kasi may kaso rito. With the limited knowledge of the chair, upon reading of the treaty between the United States and the Philippines, it appears that even when there is pending cases in the requested party, the requesting party can initiate an extradition process in the Philippines. Congressman Chua? So, malinaw Sabi ni Chairman Luistro, kahit merong nakapending na kaso against Kibuloy dito sa Pilipinas, na yun ang tinatanong na ni Congressman Chua, kung ano ang pwedeng gawin. Pwede raw gawin, ipatupad ang extradition treaty. Actually, mahaba po yung talakay niya, pinanood ko yan. Ang sinasabi pa dito ni Congressman as Chairman Luistro ng Committee on Justice, dalawa ang pwedeng mangyari. Temporaring ipagkaloob ng Pilipinas sa Amerika
si Kibuloy kahit may kaso dito para magkaroon din ng trial. Dahil una-una, yan ay nakasaad doon sa treaty. Pangalawa, hindi lang opsyon, pwedeng ibigay ng walang kondisyon sa Amerika si Kibuloy. At pwedeng doon na siya makulong kung hanggang kailan hindi natin alam. Yung kasing temporaring ibigay, ibig sabihin pag nilitis doon, ano man ang mangyari, pwedeng ibalik pa rito dahil mayroong kasong dinidinig dito. Meron din hong isang option pala dyan sa treaty na pwede rin ilaban ng Philippine government, huwag mo nang ibigay si Kibuloy sa Amerika at papanagutin mo na dito tapusin mo na yung kaso sa Pilipinas. At kung ano man ang magiging kaparusahan, kung halimbawa 10 taong makukulong, tatapusin pa yung 10 taon. Abay, yun ang mabigat, masyadong matagal. Pero yun nga yung iniiwasan ng Amerika. Doon po sa request ng Amerika na extradition treaty against Kibuloy, ang kanilang isinaalang-alang, baka daw mawala, magkasakit, kung ano man ang mangyari sa mga testigo, doon sa mga kasong nakapile sa Amerika, laban kay Kibuloy, yun ang kinababahala ng Amerika. Kaya gusto nilang ipatupad ang extradition treaty. Kinukuha na nila at dapat ibigay ng Pilipinas sa Amerika si Kibuloy para isailalim sa actual trial doon sa sex trafficking, fraud, at kung ano pa mga kaso. Matitindi po ang kaso ron. Yun ang sinasaalang-alang. Kaya naman po, sabi doon sa committee, mahaba yung talakayan, kailangan nating ikonsidera yung gusto ng Amerika. Alam niyo kung bakit? Tama naman. Ikonsidera yung gusto ng Amerika na magka-trial bago mawala yung mga testigo, bago magkasakit ng testigo, bago mamatay ang testigo, kung ano man ang dahilan kung bakit mawawala. Baka mawala kasi na saysay. Kaya ang dapat daw ibigay ng Pilipinas sa Amerika dahil Pilipino, mga Pilipino ang complainant sa Amerika. So kung binibigyan ng hustisya yung mga biktima umano dito sa Pilipinas, kaya may kaso si Kibuloy, dapat anya bigyan din ng katarungan, hustisya, yung mga Pilipino na nagreklamo sa Amerika against Kibuloy. So parang pinapalabas dito sa kailang unang salbo ng meeting ng Committee on Justice, meron tayong jurisdiction. Kaagad-agad, bigyan ng katarungan ang mga Pilipino dito at sa abroad na di umano'y biktima ng Kibuloy. Ipatupad ang extradition treaty. Yan ho ang sinasabi ng Committee on Justice. Nakikialam lang sila dahil gusto nilang palakasin, ayusin ang 1977 law, extradition law or batas na tayo ay kung bakit nagkaroon ng extradition treaty sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Ang tagal na ng batas na yun, 1977. Hindi na ho nababagay sa kasalukuyang sistema. Di ba? So, ayan po. Pilipino ang complainant sa Amerika, Pilipino ang complainant dito, kaya both parehas daw. Bigyan ng pagkakataon si Kibuloy na harapin itong mga kasong ito sa paglitis. Litisin dito, nakasalukuyang nangyayari, at litisin sa Amerika. Ipatupad ang extradition treaty. Dahil yan ang gusto ng Amerika at yan din ang kailangan para mabigay ang hustisya sa mga di umano'y biktima. Naku, ayaw ng mga ng mga Kibuloy camp yan. Pero tayo magagawa. Yan ang posisyon sa ngayon ng Committee on Justice ng Kongreso.